Good morning. So time check tayo, 5 in the morning. So ito yung mga piglet natin na bagong anak. Kung mapapansin nyo naman, meron sa kanila ang malambot ang dumi. Ayan. So napakalambot ang dumi niyan, ha. Kagabi lang yan pinanganak. Tapos itong isa naman to nagle-labor pa rin hanggang ngayon. Kasi 12 oras sa pagle-labor niyan, mga kapigmate. So, yan. Yan po ang dahilan kaya po ako ay hindi nagpapakain 24 oras simula ng mga anak. So, nanganak to kagabi, nag-start siya mga 6 ng gabi. Natapos siya ay 8 ng gabi. So, bali natapos naman to mga 7:30. Lumabas lang ang inunan niya ay 8 na. O, yan. Ito mga kapigmate, kung kayo ay nagpapanak ng mga piglet nyo at napansin nyo ang ganito, yan, yung paraan ko na hindi pagpapakain sa loob ng 24 oras, alam ko naman na marami ang hindi naniniwala sa akin. So ganito na lang gawin nyo. Pag ganyan yung dumi ng piglet nyo, huwag nyo na muna pakainin yung inahin, or pakainin nyo lang konting-konti. So ako kasi dito, itong iniiwasan ko yung magtayo mga piglet natin, kaya 24 oras talagang hindi magpapakain dyan sa inahin na bagong anak, para makontrol natin yung lakas ng gatas niya. Kasi kita nyo naman kahapon nung nanganganak yung inahin natin, napakalakas ng gatas ng inahin natin, tumutulo. Tapos ito mga piglet naman na to, so puro dede lang sila, kaya iniwanan ko na sila dito kagabi. Alam ko kasi na ito naman, pag bagong anak ang inahin ay ano po yan, padede lang siya ng padede. So pumunta po dito para chicken tong isang to kung tapos na mag-labor. So hanggang ngayon hindi pa tapos mag-labor, so nagle-labor pa rin siya hanggang ngayon. So tingin ko dito baka mamaya mga alas 6, alas 7 ito mga anak. So yun lang yung tip ko sa inyo. Pag alam nyo na may malambot yung dumi sa mga piglet na bagong anak, huwag nyo na pong pakainin. Maawa kayo sa piglet nyo. So sa ganito, hindi ako nagbibigay ng kahit anong gamot mga kapigmate sa mga piglet. Hindi ako nagbibigay ng dropper or bacteria. Ay, ano raw yun, yung betray. Ano nga ba yung pang sa sinasabi na gamot daw sa pagtatay ng piglet na dinadrop daw sa bibig ng piglet. So hindi po tayo gumagamit niyan. So prevention na lang tayo. So madali lang na maiwasan yan. Yung kagaya niyan na nandiyan na, madali naman patigilin yan. So kung ngayon na kagabi pinanganak, ngayong umaga ay kita na natin na may malalambot yung dumi nila. So mamaya wala na po yan. Mahalata nyo naman pag ang mga piglet nyo ay yan, nagtatay, madudumi sila. Yan. So yung iba lusot dito sa ating harang sa pinto. So yan, pagmasdan natin yung inahin natin, paghihiga siya. Ayun, no. So tapos na rin tayo dito mag-inject sa inahin natin ng antibiotic. So ang antibiotic na gamit ko pa rin ay Bacterib. Tapos napag-inject na rin tayo ng oxytocin. So kaya kagabi nung napansin ko na kumpleto na yung 10 natin, sobrang tagal, wala nang nalabas. So nag-inject na tayo ng oxytocin. Yun na, nung pagka-inject natin ng oxytocin, saka lumabas yung inunan ng inahin natin. So yun po ang yun po ang dahilan ko mga kapigmate. Isa sa dahilan ko sa pag-i-inject ko ng oxytocin. Kahit po nailabas na lahat ng biik, mas gusto ko na mailabas ng inahin ang lahat ng laman ng mattress niya. Kaya nag-inject po ako ng oxytocin. So basahan natin, ito may natitira pa tayong basahan dito para dito sa inahin natin. So sa natin, Mistral natin, madami pa rin. Kasyang-kasya pa dito. Kasyang-kasya pa. So isang ganito, bali nagamit na natin to, pa-4 na inahin na dito sa isang pack na Mistral powder. So itong Mistral powder ay 500 grams. So 100 plus lang to mga kapigmate. Yan. Padede na siya. So ito yan, napakahalaga nung hindi natin pagbubukod sa mga piglet para nakadede ng husto yung mga piglet natin sa inahin natin. So
wala pa yung alisan mga pigmate simula ng pinanganak to mga to ay hindi po natin binubukod yung mga piglet natin. Mas mabilis sila lumaki pag hinahaya lang natin na nasa ano sila ng inahin, tabi lang ng inahin. Dumedede sila kung kailan nila gusto at nagpapadede yung inahin kung kailan niya gusto. Ayun pa nandun no. So yan po yung gap ng laki ng 11 days na piglet at wala pang newborn piglet. So naputulan ko na rin pala to ng ngipin. Yan, tinutulan ko siya agad sila ng ngipin kahit kaanak lang nila. Iniiwasan ko yung magsugat-sugat yung mukha nila. Kaya ako to pinutulan kasi meron ako dito isa na napansin na na may sugat yung nguso niya. So nagkakasugat yung nguso ng piglet pag nagkakagatan sila. Ayun yun, sugat pa yun. Dugo yan kanina. Putulan na natin. So yung inahin natin may phobia pa rin kasi nag-itik tayo kanina sa kanya. Nabigla. So ito hindi pa rin tapos mag-labor. Sige, tuloy mo lang yan ha. Labor lang. Dede lang silang dede. Ito mamaya, itong harang na to, yan. Pag natapos to mga anak, tatanggalin natin tong harang na to para magsama yung anak nito sa anak nito. Palitan lang sila. Ayan po yung gagawin natin mamaya. Ito nyo, habang nagpapanak tayo, nag-start to mag-labor. So 7. So pwedeng mamaya mga 6 or 7 to mga anak hanggang 8. Kasi 12 oras po ang labor ng inahin mga kapigmate. Kaya sabi ko sa inyo kagabi na hindi tayo mapupuyat dito kasi pagkatapos ito mga anak, tutulugan natin. So yun, tinulugan natin. Pagbalik natin ng umaga, check natin to. Okay naman sila. Walang naipit, walang kasi okay naman yung inahin natin. So hindi po tayo nagpakain sa inahin natin. Dito sa bagong anak natin na. Ito, mga bagong kain to mga to. Ayan, bagong kain to. Yung mga nandito natin, mga bagong kain po yan. Pinakain na natin kasi maaga sila nag-iingay. Kasi maaga ako nag-check, sinabayan nila yung pag-check ko dun sa mga anak natin na inahin. Nag-ingay naman sila, kaya pinakain ko na kahit maaga pa. So, yun. So, padede na ulit yung ating bagong anak. So, ito. Sige, hayaan lang natin siya. Mukhang matatagalan to mag-labor. So, napansin ko kasi kagabi to mga kapigmate na naglay-labor ay habang nanganganak to. So yun, sumabay siya. Sumabay. Tandaan nyo, yun lang mga tandaan nyo mga kapigmate. Pag nakita nyo yung baboy nyo, abangan nyo lagi yung labor. Kung anong oras yung mag-start ng labor. Para hindi kayo mapuyat. Kasi yung ibang mga nag-aalaga ng baboy mga kapigmate, pag nakita nagle-labor na yung baboy, babantayan na. So wag nyo muna babantayan, pupuyatin lang kayo ng baboy nyo. So yun lang muna mga pigmate. Good morning sa inyo. So maglalagay tayo ng mga tubig dito sa mga bagong kain natin. Next na mga anak natin dito, May 22, May 18, May 31, July na to, July. So puro May sa next month. April ngayon, next month ito mga anak natin sa 2, 3. So yan. Tapos July 2 naman. Yan. So yun lang mga big mate. Good morning sa inyong lahat.